eto na ha. Simulan na natin. Ang ating oras ay 8:08 na po ng umaga. At ngayong umaga, sabi ko nga, pangalagaan natin ang ating mga mata, 'di ba? Beautiful eyes dapat lagi. Pero hindi lang sa panlabas ha. Kailangan yung ating eye health mayat-maya ho natin talagang pinapakaalagaan. Ang hirap kaya, 'di ba? Pag mawalan ng ating pantingin o paano nga ba sasabihin 'yon? Paningin. Ayan ha, pantingin tuloy, iba yun. Paningin, oo. O eto na, gusto na natin makilala ang ating Pinoy MD sa umagang ito na gagabay po sa atin pagdating naman sa ating eyesight, papaano papangalagaan ang ating eye health, di ba? Eto na. Isa pong ophthalmologist ang ating makakasama this Saturday morning. Ang ating Pinoy MD ngayong Sabado ay graduate po ng UERM College of Medicine. Ang kanyang glaucoma fellowship ay natapos naman po niya sa Eye Referral Center. Maliban sa pagiging doktor, kasalukuyan din po siyang assistant professor sa UERM College of Medicine. At residency training po naman in ophthalmology ay ginawa naman po niya sa Jose P. Reyes Memorial Medical Center. Kaya i-welcome na po natin sa Pinoy MD sa Double B, si Doktora Cynthia Versosa. Magandang umaga! Magandang umaga po, Miss Connie, at sa lahat po ng tagapakinig at tagapanood po ng inyong programa. Yes, the doctor is in. Eksaktong-eksakto, no? 8:09 in the morning para sa mga may tanong po tungkol sa ating mata, lalo na ho patungkol sa glaucoma. Pwede nyo na kaming i-text connect ni Doktora, di ba? Doktora, ito na ang ating text connect, 0917-594-5941. Ayan, good morning, good morning. Ito, Doktora, ano ba ang glaucoma para doon sa mga hindi masyadong pamilyar pa dito? Ang glaucoma po ay isang grupo ng sakit po that affect the optic nerve ng mata. Yung optic nerve po is what connects the eye to the brain. So kapag nasira po yun, yung signal galing sa mata ay hindi na maipapasa sa utak. So hindi na nakakakita ang pasyente kapag ganun po. Parang ano po yan, parang kuryente na naputulan po ng wire. So hindi na, wala ng power. So ganun din po sa glaucoma. Dahil naputol na po yung connection ng mata sa utak, hindi na nakakakita yung pasyente po. Okay, bakit nagkakaroon ng glaucoma? Meron na bang na-establish sa siyensya? Anong dahilan? We don't know for sure. Until now, despite all the technological advances, we don't have we don't understand fully well po yung nature po ng glaucoma. But we do see that unang-una po, for a lot of people, tumataas po yung presyon ng mata nila. And for those people na hindi naman tumataas ang presyon ng mata, malaki ang kinalaman ng kanilang ibang karamdaman tulad ng high blood pressure, diabetes po. So yan po nakakadagdag po sa paglala po ng glaucoma po nila. Okay, so does it necessarily follow na kapag halimbawa mataas ang blood sugar or kaya diabetic ng isang tao, ay it will lead to glaucoma? Not necessarily po. Not necessarily. But there are patients po kapag ang blood sugar ay hindi talaga well controlled, it will make them predisposed or at risk for developing a certain kind of glaucoma, yung tinatawag naming neovascular glaucoma. Yun po kadalasan nakikita sa mga pasyente na may diabetes na hindi maganda ang control sa blood sugar. Kaya may mga nabubulag 'di ba, na mga diabetic, 'di ba? Sabi nila pagka hindi talaga naagapan, maari talagang mabulag, 'di ba? So, ang daming sakit talaga nakaakibat ng ng mataas na sugar, no? Ay, opo. Sa ating dugo. Ayan, no? So, some other time naman 'yon. Pero ito, may mga sintomas ba? Kasi kanina nabanggit ko rin kanina na itong glaucoma, ang tawag din sa kanya is silent thief of sight. Ibig sabihin, ano ba to? Biglaan o matagalan? Hindi mo napapansin? May mga symptoms ba? Kadalasan po, walang sintoma ang glaucoma. Walang nararamdaman na sakit sa mata ang pasyente. Maswerte po kayo kung magkaroon kayo ng eye pain or any eye symptom that will make you go to the eye doctor para magpa-check up kasi baka makita yung glaucoma po by then. But kadalasan po walang nararamdaman ng pasyente. At kadalasan it's a slow process. Maaring nangyayari na po yan over the several years pero hindi po alam ng pasyente na meron na po pala siyang glaucoma until the time na lumabo na yung mata, nagpa-check up siya at nakitang meron na pala siyang glaucoma po. Okay, pero walang gamot pagka nagka-glaucoma ka? Meron bang paraan para maibsan yung paglala nito? Meron pong mga gamot right now for glaucoma.
wala pong cure ang Wala. glaucoma. Meaning, kapag wala kaming mairireseta po sa ating pasyente na kapag ininom, inilagay sa mata, ay mawawala tuluyan ng glaucoma. Ang glaucoma is something like high blood pressure. Pag pag nainom niyo yung gamot sa high blood, bababa po yung presyon ng dugo. Pag nagpatak po tayo ng gamot for glaucoma, bababa yung eye pressure. So kung nakalimot tayong magpatak ng gamot, tataas na naman po yung eye pressure. So glaucoma is something that we can control. Yes. At least nakokontrol. So, pwede naman hindi siya, kasi sabi, di ba, parang baka mamaya pagising nila isang umaga, wala na sila makita. Hindi naman ganon. For most patients po, hindi naman po ganun. Pero you mean, merong ganon? May mga pagkakataon po na bigla na lang po nawawala yung paningin kapag mataas po yung presyon ng mata. At yun rin yung pagkakataon na masakit rin po yung mata. Okay. Ang glaucoma ba ay nakukuha at a certain age or time sa buhay natin? Pwede ba ito sa bata o sa matanda lang ba ito o sa mga mas senior pa? Kadalasan po, ang glaucoma po ay nangyayari sa mga may edad na pasyente. When we say may edad, ito po yung mga senior citizens po natin. Bata pa yun eh. Dami tayong senior na Sorry nakikinig. po. Pero, meron pong glaucoma na pwedeng mangyari sa mga bata. Okay. So, may mga babies po yung pinapanganak na meron na kagad glaucoma. Okay. May mga teenagers po tayong nagkakaroon na rin ng glaucoma. So, pero kadalasan po ito po ay karamdaman po ng may edad po na pasyente. Okay. Itong mga sinasabi ho na symptoms natin o kawalan ng symptoms, hindi ba? Siguro later on in life, parang naa-associate kasi 'di ba sa pagtanda yung paghina ng mata. So, ano ang mga payo siguro na inyo maibabahagi, ano? Kailan kami dapat nagpapatingin na? Kung halimbawa ba, biglang at the age of 40, biglang di ba lumalabo? May mga ganun eh, di ba? So, kailangan ba regular ang check-up? When is the right time to go to a doctor? Ideally po, kung kayo po'y wala namang kapamilya, mga kamag-anak na meron pong glaucoma, mga kamag-anak na nabulag, pwede po tayong magsimulang magpa-check up ng mata ng regular mula 40 years of age. Okay. And then taon-taon po yan. Isabay nyo na po yun sa annual physical exam po natin. And then kung kayo naman po may mga kamag-anak na nabalitaan yung nabulag or nagkaroon ng glaucoma, mas maagang edad po tayo magpapa-check up kasi minsan napapaaga ang onset ng glaucoma sa mga kamag-anak po. So kung ganon, does it mean na ang glaucoma ho ay naipapasa lahi-lahi? Mari po. Ay! There is already, we've already discovered some gene sequences po that are strongly associated with glaucoma. Kadalasan po, kunwari, meron si lola, maaring meron si tatay, and then eventually meron yung mga apo. Kaya kailangan din po magmasid sa mga kamag-anak kasi ayan po isang senyales pa baka kailangan magpa-check up po ng mas maaga para malaman kung meron din tayong sakit na glaucoma. Okay, pero ang glaucoma ho ay iba sa katarata. Kasi may mga nalilito. Baka yan ho daw pagkakaroon nila ng katarata mag-lead din sa glaucoma o kawalan talaga nung paningin nila. Ang katarata po, ito po ay pagbabago sa isang bahagi ng mata natin. We call the crystalline lens. Kapag tayo po ay nagkakaedad, yung crystalline lens natin na dati ay malinaw, nagiging opaque or nagkakaroon ng opacification. Nagbe-blur. So parang windshield yan ng sasakyan na hindi nalilinis. So nilagyan ng itlog tapos yun po yung pwedeng mangyari. That's cataract. So cataract po, kapag fully developed na yung cataract po, ang ginagawa lang is tinatanggal po yung lumang lente, ilalagyan ng bagong lente. So, pwede. So, magiging malinaw ulit yung mata kapag gano'n. However, with glaucoma, it's a different story. Kasi, ang glaucoma po, ang sinisira niya yung kable naman po. So, kapag may nasira na po sa kable, hindi na po nare-repair yan. So, dahil hindi na nare-repair, permanent po ang labo ng mata, dala ng glaucoma. Hindi katulad sa cataract. Yung cataract, lalabo sandali yung paningin, pero pag natanggal po yun at nalagyan po ng replacement lens,
at walang ibang sakit yung mata, magiging malinaw ulit po yung mata. Kaya niya. alam nating may Diyos no? Kasi napaka-komplikado ng mata. Wala pang kahit sinong napakagaling na opta ang talagang nakakapag-repair, 'di ba? Nung mga sinasabi mo nga parang nerves natin, 'di ba? Optic nerves, 'di ba? Yung Opo. nakakonekta sa ating utak, 'di ba? Opo. May nag-attempt na po niyan. Oo. Sa Amerika, sinubukan nilang mag-transplant ng isang buong mata. Oo. So, ang critical talaga doon is idugtong yung optic nerve nung nung bagong mata doon sa existing optic nerve nung pasyente. So, nagawa nila yon na pagdugtong pero hindi pa rin nakakita yung pasyente. Diba? Kaya nga only God, 'di ba? Parang sabi nga nila, talagang ang galing ng Diyos. Pero ang ating gabay no na mabibigay din sa ating mga kapuso. Baka naman meron bang lifestyle, no? Sabi niyo nga kanina, yung high blood, 'di ba? Tapos meron din sa diabetes. So this is not a lifestyle disease per se. Hindi naman po. Not necessarily po. Hindi talaga alam kung ano no? Yung lifestyle natin can influence Okay. yung severity po ng glaucoma po natin. Step by step natin yung para sumakses tayo. 'Di ba? Ano ho ang pwede nating gawin habang halimbawa bata pa, 'di ba? Paano ba pangalagaan ang ating mata? Kasi sa age po natin ngayon, at this day and age, sabi nga nila na napaka-prone natin sa mga gadgets. 'Di ba? Yung mga bata, walang tigil 'yan, 'di ba? Kung hindi mo pipigilan. Sabi nila, ang mga blue light na nanggagaling sa ating gadgets, sa cellphone, sa laptop, sa kung saan-saan pa, nakaka-affect sa ating optic nerve na siyang pag na-damage ay nagiging cause ng glaucoma. Ano ho ba ang ating siyensya dyan? So far, conflicting pa rin po yung results ng studies. Meron po mga pag-aaral that say that blue light is harmful to the eye. So ito po ay nakakasama sa mata. However, there are also studies, may mga research din po na nagsasabi na mukhang hindi naman. And so because wala pang agreement yung mga pag-aaral na yan, we still really don't know if blue light is really harmful. Okay. Although merong growing evidence nga po that it may be harmful. Kaya nga po nauuso yung mga salamin po that supposedly protects our eye sa blue light po I ng see. gadgets. Oo. Mamuti na rin, di ba? Wala naman mawawala sa atin kung magkaroon tayo ng extra layer of protection, di ba? Para lang din maging sure tayo na ginagawa natin ang lahat, di ba? Para hindi tayo magkaroon ng mga ibang sakit sa mata. Ito, doktora, sabi ni 5702, ang tanong niya, good morning, Ma'am Connie and doktora, good morning po. Ask ko lang, kung may connection ba ang glaucoma sa vertigo? Isa akong glaucoma patient na laging nahihilo. Ayun ang kanyang tanong. Sige po. Okay, para masabi natin na ang hilo po ninyo ay may connection sa mata, you'll have to meet either one of condition. Number one, kung parehong malabo yung mata, pwede pong magkaroon ng hilo because of that. Or, ang isang mata po ay napakalinaw at ang kabilang mata ay napakalabo. So yung dalawang condition na yon, if either one of them is present sa inyo, maaring nga po yung mata ninyo ay makaka-contribute sa vertigo ninyo. Pero maaari din naman kung yung glaucoma po ninyo ay well-controlled, maaring walang kinalaman po yon sa inyong pagkakaroon ng vertigo po. Ayan. Alright, malinaw. Ito naman po, mula kay 2702. Good morning. Yung glaucoma daw niya, bago nagkaroon siya, sumakit Meron daw na talagang sumakit sa kanya, no? Tapos nagkaroon daw siya ng katarata. Naoperahan na daw siya at may maintenance na drops. So forever na ba yung maintenance drops na yon? Opo. Kahit na-operahan siya for cataract, ano bang, kasi kaya nga siguro nagkakaroon ng kalituhan. No, dahil siya nagkaroon ng cataract after niyang ma-diagnose with glaucoma. Okay. Yung pagkakaroon po ng cataract, maaring dahil rin sa edad po. Okay. So, maaring meron na unang glaucoma and then eventually nagkaroon siya ng cataract. So, yung doktor po niya had decided na kailangan nang i-address yung cataract problem kaya siya na-operahan. But having gone through that cataract operation doesn't mean na mawawala na po yung eye drops for glaucoma. So most of the time po, ang eye drops po for glaucoma forever na po nating kasama. Kasama. At saka, pagka may dinadrop, kunyari may eye drops pa for glaucoma, sumasakit ba yung mata o hindi naman? Maaaring sumakit but for a different reason. Okay. Yung mga eye drops po natin most of them contain preservatives. Ito Okay. po ay gamot na hinahalo dun sa eye drops natin para manatiling germ-free
yung ating eye drops. Kasi nga po, yung isang bote, tatagal po yan ng, sabihin mo na isang buwan. So, kakabukas sara natin doon, maaring magkaroon ng mikrobyo, ma-introduce natin yung mikrobyo. The preservatives are there to kill the germs. Okay. So, yung preservative ang pwedeng magdulot ng hapdi sa mata. At saka na ulinigan natin, hindi ba sa ibang mga doktor din na nakakausap po natin na ang paglalagay ng eye drops, kahit yung mga ordinary, hindi yan basta-basta na po pwedeng basta mo lang ilagay. Tama ho ba yun? Opo. Yung mga lubricants that are available as an over-the-counter medicine, yung mga artificial tears natin, yan, pwede po natin gamitin yan as you feel the need. Kung mahapdi yung mata, parang may puwing, parang mabigat, pwede nyo ipatak yun. Oo. However, may mga ibang gamot po, lalo na yung mga antibiotics for the eyes or those containing steroids, yun po ay dapat gamitin upon the instruction of an eye doctor po. Dahil kung maabuso po natin antibiotic, we might develop antibiotic resistance. And then, pag nagkaroon kayo ng antibiotic resistance, next time na magkaroon kayo ng totoong infection sa mata, baka hindi na tumalab yung gamot na yon. Now, for the steroids are known to trigger glaucoma also in susceptible patients. Alright. Ang dami pa, no? Yung eye pressure. Meron silang mga tanong tungkol sa eye pressure dahil sabi nga nagli-lead din ito sa pagkakaroon ng glaucoma. Pero mamaya ko po ipapasagot ha. Ang tabayanan mo, 0807. Tatanong natin yan kay Doktora. Sa ating pong pagbabalik, ang ating oras, 8:24 na po ng umaga. Babalik kami ni Doktora Versosa, ang ating ophthalmologist. Ngayon, araw na ito sa Pinoy MD sa Double. Diyan lang po kayo. Magkasama pa rin po tayo. Eksaktong 8:30 na po ng umaga. Pero marami pa rin tayong mga tanong na nakabinbin. Siyempre sa ating Pinoy MD this Saturday morning. Isang ophthalmologist po, nagagabay sa atin. Kanina pang gumagabay actually, si Doktora Cynthia Versosa, ang ating ophthalmologist. Doktora, welcome back again. Ito na naman, ang mga tanong natin nagdagsaan na. Okay, ito yung nabinbin ho natin kanina mula kay 0807. Good day, Doc. May kaibigan daw siyang na-diagnose ng normal tension glaucoma daw. Paano po yun magkakaroon ng problema sa mata kung normal naman ang kanyang eye pressure? Di ba? Ang ganda ng tanong. Thank you po, Doc, sabi niya. Napakagandang tanong po nun. And that's right, may mga tao po na despite yung pressure po nila ay nasa loob ng tinatawag namin normal range, nasisira pa rin ang mata nila. So, hindi na po yung eye pressure ang reason kung bakit nasisira ang mata nila. We look into other things na. So, tinitignan na po namin yung blood flow papunta sa mata. And that's why, kapag na-diagnose po namin na isang pasyente having normal tension glaucoma, meron na pong referral sila for management or at least kung mahanap kung meron silang high blood or diabetes po. Because kadalasan, either meron sila na hindi nila alam or poorly controlled po yung mga yon. These two conditions usually contribute to the worsening of the glaucoma po in such patients. Okay, pagka ganon, ano ang dapat na ginagawa? Is it something na kailangan na may regular check-up na para ma-monitor po? Opo, once we know that you have glaucoma po, ang recommended na interval po ng check-up is at least every 3 months to monitor po for changes. Kasi maaaring okay po kayo ngayon, okay tayo sa mga susunod na ilang buwan. Yes po. Pero over time, dahil nga nagkakaedad din po tayo, natural po na yung body parts natin slowly break down. So nagkakaroon din po ng changes sa mata po. At yung changes na yun may lead to glaucoma. Kaya importante po ang regular check-up po. Para sa kaka-tune in lamang po, ang glaucoma ho ay isang kondisyon sa mata na sabi nga wala ng gamot, no? Pero ito ho ay can lead para mabulag po ang ating mata, no? Opo. Ayun ang problema talaga natin. Kaya medyo nakaka-alarm din pala ito, no? Kung iisipin natin, ano? That's right, ma'am. Oo, pero ito ho, 2785. Good morning. Ano ho ang pangpatak para sa mata to maintain low pressure? Meron ba? Saan po clinic ninyo para magpa-consult sila? Sige, mamaya ho, i-announce natin ha. Ang sabi niya, nagme-maintain siya last time. Nagreklamo siya mahapdi daw at tinigil niya yung kanyang pampatak. Alright. Kung mga gamot po for glaucoma po, marami po niyan sa Pilipinas. We have 4 different drug classes available in the Philippines. Marami pong iba-ibang categories yung mga under each class. So marami pong pagpipilian ng inyong doktor na gagamitin para makontrol yung eye pressure. So kadalasan,
susubok muna ng isang gamot yung doktor, and then titignan kung hiyang kayo dun sa gamot na yon. Kung sakali mang hindi pa naabot yung tinatawag naming target pressure, dadagdagan yung gamot or papalitan yung existing ninyong gamot. Until maabot yung na-compute naming target pressure, na tingin namin ligtas na yung mata nyo sa pagkabulag at that particular level. So, meron pong mga gamot. And aside from eye drops, we also perform laser treatment po. So, magkaakibat po yun na we need to do laser treatment and give eye drops po to our patients to control the glaucoma. At kapag hindi na po effective yung mga eye drops, hindi na rin tumalab po yung laser, that's the time we talk about surgery na po. Nako, yun yung kumbaga last resort surgery. Siyempre naman kasi delikado rin ng mata, 'di ba? Paka-delicate niya talaga. Eto, speaking of pressure, na stroke, no, yung kanya daw kapatid mula kay 9025. Nung naka-recover daw siya, yung mata daw ay wala nang tigil yung movement ng right eyeball po daw ng kapatid niya. Kaya araw-araw din siyang nahihilo. Baka meron daw kayong gabay kung anong dapat gawin. Kung kayo po ay na-stroke, most likely, meron pong bahagi ng utak po natin na naapektuhan dahil sa stroke. At maaring yung bahagi na yon ay may koneksyon sa paggalaw po ng mata. Or yung blood supply ng... Kasi usually pag sinabing stroke, yung blood supply towards that brain part ang nasira po. So maaari hindi lang po yung utak po, maaring din po yung nerve that control the muscles ng mata ang nasira rin po doon. Naapektuhan nung pagkasira ng blood flow to the brain po. And yung abnormal na movement po ng mata, maari nga pong result ng stroke. So, kung sakasakaling ganun nga po yung karamdaman, then we will have to determine ano pong muscle, ano po yung nerve na naapektuhan po ng stroke aside from the brain part. And then titignan rin po how we can address that. So, mahirap po sagutin yung tanong nyo because ang hirap i-pinpoint alin po ang kailangang ayusin po na part or muscle ng mata. Alright. So, ito po, ito naman, kay 7683 galing yung tanong. No? Good morning, doktora. Ask ko lang, yung glaucoma ng kapatid niya, dati, bakit twice na inoperahan yung kanyang glaucoma? Sabi, every Friday daw ang check-up after operation. Ang tanong niya, babagsak ba daw sa cancer itong pagkakaroon ng glaucoma at 57 years old na yung kanyang kapatid? So far, wala pong evidence that say that glaucoma will lead to cancer of the eye po or any body part. Okay. So, hindi naman po most likely mangyayari. At yung weekly check-up po, that's normal kapag tayo'y bagong opera sa mata po. Oo. At may follow-up question siya. Sabi niya, yung operation ba, instead na patak, injection na daw ang kasunod? May ganun ba? May ini-inject sa mata? Takot? I'm assuming na operation for glaucoma to. Sige Kasi po. kung operation for glaucoma, minsan, during the recovery period from that operation, naglalagay po kami ng gamot sa balat ng eyeball to control the scar formation. Kasi ayaw namin magkaroon ng malaking peklat dun sa lugar kung saan naoperahan dahil maapektuhan po yung success ng ating surgery. Ayan, alright. Ito, mula kay 7517. Sabi niya, good morning, na-operahan daw siya, pero sa cataract naman, ano? Hindi na daw nilagyan ng lenses, no? Pwede daw bang magpa-laser treatment na para bumalik ang 20/20 vision imbis na magpa-opera muli? Ang tanong mula kay 7517, doktora. Kadalasan po, pag tayo inoperahan for cataract, di ba, tinatanggal po yung natural lens natin at nilalagyan ng replacement lens. Sometimes, hindi po nailalagay yung replacement lens for one reason or another. Okay. So, ang kailangan gawin po is ibabalik po talaga kayo sa operating room para ikabit yung replacement lens na hindi na ikabit during the first operation po. So, walang takas. Kailangan pa rin bumalik. Mas no? maganda po sana mailagay yung replacement lens. Alright. Ito naman mula kay 4111. Good morning. Naoperahan na daw siya sa mata. Ito pong kanang mata daw niya yon. Marami po ang nakikita mga tuldok na itim, mahigit po sa isang buwan na. Naku, paano ba yun? May mga tuldok. Yung tuldok na yun, they may be what we call floaters. So ito pong floaters na to ay nasa kaloob-looban ng mata. Sa loob po kasi ng mata natin, meron pong parang gelatin-like material. So parang gulaman na nasa loob ng mata natin.
And sometimes, may mga portion dun sa gulaman na yon, dun sa gelatin na yon, na magiging mas matigas compared dun sa rest of the gelatin. So yun po, pag nakikita namin during the eye exam, they will appear white to us. Pero sa pasyente, dahil nakikita nila yon against the light, it will appear black. Oh. So these can be natural changes lang po sa vitreous natin, sa gelatin po ng mata natin that happen over because of age, that can also happen because of some disease states. Pero ibig sabihin ba kung natural lang yon, eventually ay makaka-adapt din at magiging normal na ang kanyang paningin? That's one. Pwede po kayong masanay doon sa Okay. presence ng mga tuldok na yon. And usually rin naman yung mga tuldok na yon nawawala ng kusa. However, pwedeng bumalik siya ulit. Okay. Pero this time, maaring iba na yung hugis, maaring iba na rin yung lugar, maaring yung kabilang mata na rin. Oh, Meron po okay. nun. Ay, yun pala, may tanong ako. Kapag ikaw ay may glaucoma, does it mean na parehong mata agad yun? O pwedeng magsimula sa isang mata, mahahawa ba yung kabila? O pwedeng yung isang mata mo okay all throughout your life, pero yung isa ay may glaucoma? Kadalasan po, when we classify glaucoma into two, yung primary and secondary. Pag sinabing primary, that means yung dalawang mata po automatically na apektuhan. Aha. Pero pwedeng magkaiba ang severity. Kunwari, naunang naapektuhan yung kanang mata, and then later on, maapektuhan din yung kaliwang mata. But that's the nature. Magkakahawaan? Parang ganun po ang itsura, parang nagkakahawaan. But if the glaucoma is because of, say, dahil nasuntok sa mata, o kaya yung mga nakikita po namin na natamaan ng shuttlecock sa mata. Ayun. So yung na-injure na mata, yun lang po magkakaroon ng glaucoma po. Okay, speaking of injury, yung bang mga sports, 'di ba, related injuries at saka yung mga accidents can cause glaucoma? Medyo kailangan linawin ho natin 'yon. Yes, ma'am. It can cause glaucoma. So, nung nauso po yung badminton, we had seen a lot of patients na natamaan po ng shuttlecock sa mata who eventually developed glaucoma. Yung mga pasyente po na natamaan, say, kunwari, during the New Year celebration, natamaan ng kung ano man sa mata, like fireworks, na duduguin yung mata, eventually nagkakaroon po sila ng glaucoma. Bakit, doktora? Pagka na-injure, may nasirang parte na, ibig Opo. sabihin? Ganun Yes, na ma'am. yun? So usually when you have an injury sa mata, like kunwari, nasuntok yung mata nyo ng kamao, meron pong natatastas na pupunit na po sa loob. Oo. And kapag nangyari po yun, naapektuhan na po yung daloy ng tubig sa loob ng mata natin, tataas na po yung eye pressure kadalasan. Okay. Dahil sa nabanggit niyo yung mga, siguro may mga sport kasi 'di ba na talagang physical, talagang nagkakaroon ng bugbugan tulad ng boxing. Ang mga boksingero ho ba mas prone magkaroon ng glaucoma? Pag tinamaan po yung mata nila, yes, Mas ma'am. madalas. Opo. Oo. At saka hindi siya yung hindi pwedeng isang one time big time ka parang ganon. Maaari po yun. Okay, sige po. Naku. So talagang ingat pala no kahit yung mga bata sa paglalaro nila, no, kailangan hindi paano kasi halimbawa natamaan ng cap, basta hindi naman na damage, okay lang. So, ganito na lang po, no? Kasi it's hard to tell din naman sino yung nagkaroon ng matinding injury at hindi. Maganda po talaga ma-check up po yung mata. May mga injury naman po na very minor. Nakalmot lang ng konti ng kuko. Or or natamaan, natamaan ng lang cap na hindi naman malakas ang pagkakatama. Pero pag namula, ano ba yung grabe? Ano ba yung itsura ng grabe na dapat dalhin na sa doktor? Pag naapektuhan po yung paningin. Oh. Pag lumabo po ng todo yung paningin po. Okay, pero kung wala namang ganon, okay pa siya. Maaring okay po yan. Pero yun nga, hindi naman po natin malalaman unless ma-check po Ma-check up. natin. Oo nga naman, 'di ba? Huwag na natin pagsawalang bahala. Pwede na naman tayo pumunta sa doktor, 'di ba? Ato, maayong buntag. Buenos dias, Miss Connie. Ano po ba ang pinagkaiba ng katarata at glaucoma? Kanina ho na-discuss natin pero late siguro siya. Mula siya sa Oslo, Cebu. Nakatira si ating kapusong si Patrick Yabut Odiano. Ayan. Paulit na lamang po para mas malinaw para din doon sa mga kaka-tune in lamang. Ano ang difference ng katarata sa pagkakaroon ng glaucoma? Pag katarata po, ang diferensya po yung tinatawag namin crystalline lens ng mata. So, nangyayari po yan kadalasan dahil sa edad na lumalabo po unti-unti yung crystalline lens. So, nagkakaroon ng panlalabo ng paningin. But this is considered temporary. Kasi pag ito pong crystalline lens ay tinanggal at nilagyan ng replacement at walang sakit ang mata, magiging malinaw ulit ang mata. Ang glaucoma po,
ang nasisira po doon ay ibang bahagi ng mata, yung tinatawag naming optic nerve. Kapag ito po ay nasira, permanente po to, yung pinsalan na dala nun ay permanente. So kahit na maoperahan po kayo, malbigyan ng gamot, magawa ng laser sa mata, ganun pa rin po ang level ng paningin. Damage control, actually, ang ginagawa namin when we treat the glaucoma. Yung kumbaga, papabagalin lang yung effect ng pagkabulag. Opo. No? Alright, sige po. Talaga kung dami namin tanong talagang tungkol dito sa ating mata, ano? Pero, Doc, gusto natin malaman, baka naman daw may mga bagong mga teknolohiya, 'di ba, na ginagawa na ngayon. At gusto nating malaman 'yan sa ating segment na Dok, anong bago? Doc, anong bago? Meron bang bago na gusto nating siguro mas mapapadali yung paggaling natin when it comes to our eye health? Ano ba? Okay. For one thing, we discovered po no na ang mga bata po nung pandemic, 'di ba, na shift tayo sa online Yes, learning. yes. So kadalasan po nasa gadgets na po sila. Oo. And because of that po, dumami po yung mga bata na nangailangan ng salamin kasi nga lagi silang nakatingin sa malapit po. We discovered po na yung mga bata na hinahayaang maglaro sa araw, merong sun exposure po, napapabagal po ang pagtaas ng grado ng mata nila. And that's why we've been encouraging the parents na yung mga anak nila ay hayaang maglaro sa labas, na maarawan po sila because it removes them from the gadgets. And ang theory po nila is yung exposure sa sun triggers yung dopamine, has something to do with the dopamine production po ng mata, which slows down, pababagalin yung paglaki po ng mata, which is connected to nearsightedness. So, wag lang sobra, no? Wag lang sobra. Pero maganda pala, siguro vitamin D rin. May mga kailangan ba tayong inumin na makakatulong ng mga supplements? Siguro not just yung mga iniinom, yung siguro yung mas natural. Katulad ng sun, sabi nyo nga, di ba? Ano bang po pwedeng magawa sa lifestyle natin para makaiwas tayo magka-glaucoma at iba pang mga eye diseases? So, in order to maintain yung general health po ng mata natin, we encourage everyone to eat green leafy vegetables. Ayan. Yung green leafy vegetables contain the vitamins that our eyes need in their natural form. So, dahil nasa natural form, na-absorb ng mas maganda ng katawan po natin. So, yun, mura pa. Yung mga dahon-dahon po yan, tulad ng malunggay, yung mga kangkong, yan po, maganda po yan na kainin para po mapanatiling malusog ang ating mga mata po. Also, although hindi nakakasira ng mata ang paggamit ng gadgets po, we encourage you to limit yung screen time din po natin. Yan. Okay, kasi napapagod din po yung mata natin kapag ginagamit po natin yung ating gadgets. And also, para bigyan din natin ng pagkakataon yung mga bata, lalo na yung mga bata, no, to explore other activities like playing in the sun, Opo. okay, and doing other things po. Ayan. Ingat lang, 'di ba? Pangalagaan natin ang ating mga mata. Ayan. Ang ating oras, 8:46 na po ng umaga. Babalik pa rin kami ni Doktora at susubukan kong tanungin ang lahat ng mga ipinadala niyong katanungan. Diyan lang po kayo. Yes, tuloy-tuloy pa rin po tayo dito sa Pinoy MD sa Double B. Ang ating topic ay glaucoma. Pero syempre, we are also welcoming iba pang mga tanong tungkol pa rin po sa ating pangangalaga ng mata. At kasama pa rin natin si Dr. Cynthia Versosa, ang ating ophthalmologist. Again, Doktora, eto na, pinagsama-sama naming tanong. Pwede niyong sabihin kung ito'y totoo o hindi sa ating segment na... Doc, totoo ba? Dok, totoo ba? Kapag nangangati ang mata, pinakamainam daw na gawin, lagyan ng ng drops daw ng breast milk. Ay, naku po. Dok, totoo ba? Hindi po, please, huwag niyo po gagawin yun. May ibang mga Oh. pasyente rin naglalagay ng ihi sa mata. So, please, Oh huwag my niyo po goodness. gagawin yun. Hindi po okay yun. Hindi talaga, oo. Hindi siya makakatulong. Baka makasama pa, doktora. Ano? Opo. Alright. Dok, totoo ba? Lahat ng uri ng glaucoma ay magli-lead sa pagkabulag? Totoo po yun. Kaya nga importante magpagamot po para mapigilan po natin yung proseso ng pagkabulag. Alright. Ayan, doktora. At saka, syempre, yung mga paalala po natin, ito, katulad nito, may mga nagtatanong, natatakot siya pagbigyan natin yung kanyang tanong ay mula kay 3719, may na-operahan na daw siya ng katarata. Pero natatakot siya dahil nanlalabo pa rin ang mata niya. Baka daw may glaucoma na siya. Anong gagawin niya, doktora?
Bumalik po kayo dun sa eye doctor po ninyo. Now, kung sakaling di nyo na mahanap yung eye doctor po ninyo, punta po kayo sa ibang doktor po. May mga gamit po kami sa clinic para ma-check po yung presyon ng mata ninyo at magawa yung complete eye exam to determine yung sanhi ng panlalabo ng mata nyo. Oo, ito pa. Good morning, Ma'am Connie and Doc Versosa. Okay po ba yung maintenance sa mata na para sa katarata? Meron siyang brand, no? Pero siguro, huwag na natin banggitin, doktora, ano ba yung mga safest na po pwede hong siguro magawa, no, para mapanatili natin yung eye health, lalo na kung nagkaroon na ng operation sa katarata? Kung meron kayong mga maintenance eye drops po, please do continue using them. May dahilan po yung doktor kaya nireseta po yun. Oo. There are also eye drops po na available that claim to slow down yung pagkapal ng cataract po. You may try using that po. Although ako personally, di ko po nire-reseta po yun kasi nga I'd rather na yung cataract tumubo na ng kusa. But there are some patients or doctors rin who prefer to slow it down a little bit. I see. Okay. Doktora, mahapdi daw ang mata ng ating kapusong si 7183. Lalo na kapag na-expose sa sunlight, no? Kaya, or kahit na anong light, no? In particular, need daw niya ng shades parate. Ano bang pwede daw gawin? At 56 years old, meron bang magagawa para sa kanya? Shades na lang daw ang katapat niya, di ba? Baka may marerekomenda ho kayong pampatak daw. Kung mahapdi po yung mata po or nagluluha po, kadalasan may problema na po yung quality ng Tsaka luha very, natin. very red, sensitive, sensitive to sunlight or any light. Opo. Those are symptoms of dryness ng mata. Nangyayari po yun kapag hindi na maganda yung quality ng luha or konti ang luha. So, ang remedyo po doon would be to put some tear supplement or lubricants na tinatawag natin para madagdagan or gumanda yung kalidad po ng luha po natin. Okay, mula kay 0659, ako nalungkot naman ako dito. Magandang umaga po. Wala naman daw siyang diabetes, wala rin siyang high blood pressure o yung papa niya, no? Pero nabulag na daw ang kanyang ama, no? 2 years na nabulag. At dahil daw yan sa glaucoma. May chance pa kaya na makakita? Wala na po. Yun po yung masamang bahagi po ng glaucoma po na once na nasira na po yung bahagi ng mata na yon, hindi na po namin kayang buhayin yung mga namatay po na cells sa mata. Kaya nga po importante makita agad para maagapan po at maiwasan yung mabilis na pagkamatay po ng cells sa mata natin. Okay, mula kay 9626, ma'am, ask ko lang, ano po ang gamot na dapat inumin sa mga nanlalabong mata? 46 years old na siya. Pagka ganito, sabi nyo nga, at 46, baka ito'y kasama na ng ating pagtanda. Hindi kaya? Maari po. Lalo na kung nahirapan po kayo magbasa sa malapit. If you find yourself na yes. nilalayo nyo yung cellphone para mabasa nyo po yung text or nilalakihan nyo po yung font para makita nyo yun, Guilty. baka kailangan nyo na po na reading glasses. Ganun ba? Ay, ganun pa. In denial kasi rin ako. Ito naman mula kay Bong na Kainta. Ang pangangati po, para sa pera naman. Ako, nagjo-joke na naman to si Bong ha. Pag nangangati ba ang mata, mawawalan din ang kita. Kasi kayo talaga, ha? Niloloko nyo na si doktora. Okay. Ask lang, doktora, nakakatulong ba yung pagpatak po ng Hyalid sa mata? Yan. Hyalid is a brand po ng sodium hyaluronate eye drop po. And yes, nakakatulong po yan, lalo na kung nakakaramdam po kayo ng dryness ng mata. There are other brands po available in the pharmacies, so di lang naman po yan ang pwede nyong gamitin. Okay. 71 years old, si 5648, no? Doble na yung paningin niya. Ano ho ang ating payo sa kanya? Anong gamot? Meron ba? Please visit your eye doctor po. Kasi siya Anong po implikasyon ng double vision? Pag double vision po, ang next na tanong namin is magkatabi po ba yung images na nakikita or magkapatong po? Oo. Kasi kapag magkatabi po, kaya nangyayari ba yun pag kahit na nakapikit yung isang mata? Kasi marami pong pwedeng sanhi ng double vision. Pwedeng misaligned yung mata. Ganun. That's one. Okay. Pwede rin naman po nagkakaroon ng cataract kaya nagkakaroon ng double vision. So we need to determine. And malalaman lang po lahat yan kapag na-check up po kayo. So please visit your doctor po. At saka huwag tayong magsi-self-medicate o makikinig sa mga kapitbahay dahil effective sa kanya yung gamot na ganito. Alam nyo na. 9305. Good morning. Tanong ko lang, anong sakit sa mata ang parang may langaw? Ha? Na nanguna sa pagtingin, bilog na parang kulay dilaw, green. Si Nanay Rhea po mula sa Taguig ang nagtatanong.
Based sa description niyo po, yung langaw usually gray or black. So, Ito, green or yellow. Parang ganon eh. so baka this is a kind of floater po siguro sa inyo na hindi lang siguro na-perceive ng maayos. So, again, hindi ho natin, dahil nga na ang liit-liit ng matang hirap tignan po yan unless pumunta kayo ng clinic, may mga gamit kami doon. So nga. please, visit an eye doctor po to have your eyes examined po. Okay, ito naman mula kay 1206. May mga bibiling eye drops. Hindi ko babanggitin yung pangalan, pero ito usually galing sa Japan. If I'm not mistaken, medyo maanghang pa nga eh. Yung pag nilagay mo, yung mas sobrang anghang, sabi nila Opo. mas maganda daw yun sa mata. Mula kay Jerry M ng Cebu, pwede ba yan gamitin regularly? Kung ito po yung meron din kami patients na nagdadala nun na parang ang kanyang lalagyan is like a diamond-shaped container. So, these are lubricants po that are popular in Japan. So, lubricants yun. So, pwede nyo pong gamitin. Yun nga lang, di natin naintindihan yung label. O yun na nga. Yun. Paano yun? Although, kung i-Google Translate Ayan, mo, baka meron naman siya. sakali. Yung katabi po ayun. ninyo, cameraman natin. Meron din siya. Pwede So, yan. Pwede Safe. naman po. Regularly, okay Opo, lang. pwede Pag po. tired ba ang mata natin, nakakatulong din yung mga drops na yan? Opo. Basta over the counter. Basta over the counter po. You'll notice na ang dryness po kasi lalong lumalala kapag sobrang init ang panahon. Okay. So, kung parating na yung Yan. summer, you'll notice mas madalas ang paglagay natin ng eye drops. Pag ang habit natin po ay nakatutok ang electric fan o yung hangin ng aircon po sa mukha natin, mas mabilis din po matutuyo yung mata. So, mararamdaman niyo parang mahapdi, nagluluha, parang gusto niyo lang ipikit. Yan po yung mga symptoms po ng dryness. So, yung eye drops na yan, yung mga over-the-counter nating lubricants or tear supplements, they can help you. So, dadalasan lang natin ang lagay po. Bad Yung effects daw ng paggamit ng cellphone pag madilim ang lugar o kwarto. Hindi po technically nakasira ng mata yon. Okay. Madali lang mapagod ang mata nyo. Ayan. So, kailangan talagang pahinga. Di ba? Okay. Tulog din pag may time. Doktora, ito na yung mga tanong natin. Mostly, saan kayo mapupuntahan for consultation? Please see us po at the UER Memorial Medical Center. Kami po, nasa outpatient department po kami. Bukas po yon mula Martes hanggang Sabado from 8 a.m. to 4 p.m. po. Please see us there po. Ayan. Thank you so very much, Doktora. At again, mga kapuso, maraming salamat sa inyo pong pagtutok sa amin. Basta pag mga impormasyong pangkalusugan, tutok kayo dito po sa programa natin sa Pinoy MD sa Double B at Pinoy MD rin sa TV. Basta Pinoy MD ha. Dahil syempre gusto natin ang makukuha ho nating mga gabay, di ba? Ay mula ho sa mga espesyalistang tulad ni Doktora Cynthia Versosa, ang ating ophthalmologist for today. Again, see you next week and thank you so very much again, Doktora. Thank you po. Maraming salamat. Hilingan, walang Pinoy